up guys? Mamalik na ang mga Second Lieutenant. Hear me out. Ang huling biyahe ng bus na ito sa isang malalim na hukay ng lupa. Naaksidente kasi ito Huwebes ng umaga sa bayan ng Dumingag, Zamboanga del Sur. Yupi ang harapang salamin ng bus, basag ang salamin at nagkalat ang mga gamit. Pwedaghan sila, lo? Ito'y matapos mag-overshoot ang bus sa kalsada ng barangay Mahayahay. Ang mga rescuer agad rumisponde sa mga sugatang pasahero na karamihan mga estudyante. Isod kayo siya kuhaon, kayo naman sila. Bakit ang kanilang biyahe pumulusok sa bangin ng trahedya? Ayon sa mga saksi, pasado alas 8 ng umaga nung nabulabog sila ng isang malakas na ingay. Paglabas ko, nakita ko na yung bus. Nakakiwangwang na doon. Halos parang mawasak na. Galing ito ng Sindangan sa Zamboanga del Norte at papunta sana ng Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Mintas wala pang mga rescuer, kami lang sa amos ang gidapatan og mga first aid. Sinaklolohan ang nasa mahigit 30 taong sakay nito, kabilang ang mag-amang Delphine at Grace. Biyaheng Pagadian City daw sina Grace nung araw na yon para sa dialysis ng kanyang tatay Delphine. Si ate po yung madalas sumama kay Papa. At nung umalis na po si ate sa Manila, ako na ang sumama kay Papa. Suwabe naman daw ang takbo ng bus nung una. Pero pagdating daw nila ng barangay Mahayahay sa bayan ng Dumingag, nagkagulo na raw ang mga pasahero kung ang sinakyan nilang bus parang nawalan ng preno. Mabilis na po yung takbo ng sasakyan. Nawala na po yung preno. Yung driver po parang natulala na po yung driver. Hindi na po niya kayanin po yung pagdadrive niya. Yung kasunod na nangyari po ay bigla na po kaming natumba. Sunod na lang niyang naalala, isinasakay na siya sa stretcher para dalhin sa ospital. Nakita pa raw niya ang kanyang tatay Delphine. Nakahiga po, parang nakalatay po yung paa niya at yung ulo niya. Si Grace nabali ang dalawang braso habang ang kanyang tatay Delphine hindi nakaligtas. Matindi yung tama ng ulo niya, pero upon checking, may pulse. Kaya inattempt namin na ikarga. While checking din, sir, nawala na yung pulso. Pwedaghan sila, lo? Napaiwanan ko sa patay. Ay, Diyos ko. Yung katong ikarga naman, patay naman itong Patay na gid man, oy. dagantugo sa akong ban. Patay naman ito. Papunta pa tayo sa dialysis para mabuhay ka pa. Tapos ngayon, yun lang yung dinanas natin madisgrasya sa isang boss. Kasi hindi ko kaya po. Namiss ko lang yung papa ko. Ang 29 na sakay ng naaksidenteng bus, mga criminology student ng St. Joseph College na dadalo sana sa kanilang ROTC graduation sa Pagadian City. Isod kayo siya kuhaon, kayo naman sila. Isa sa kanila ang 18 anyos na si Roy, anak ng biyudang si Ading. Tay Jo, mayong buntag tayo, mamaliw ko rescue tayo na hulog ang bus dire sa kwan. Hindi ako nakapagsalita para ako na siya. Si Ading agad pinuntahan ang Rural Health Unit kung saan dinala si Roy. Pagdating namin doon, wala. Sabi ko, thank you Lord, wala ang anak ko doon. Siguro sa hospital, okay lang. May nakapag-text din sa kasama ko na nandun lang pala sa funeral. Hanggang naabutan nila si Roy na wala ng buhay. Pagdating ko doon, kahit hindi ko pa nakita yung mukha ng anak ko, yung kahit pa lang kilala ko na po siya. Si Ading nang hihinayang na hindi na natupad ang pangarap ng kanyang anak na maging sundalo. Sabi ko, "Ya, kawawa ka. Ang bait mo." Hindi ko ma-imagine po yung anak ko. Ang bait-bait ng anak ko po, sir. Oh my God! Samantala,
samantala. Kasama sa mga naaksidenteng kadete, ang anak ni Generosa na si Jeffer. Isinugod si Jeffer sa ospital nung nagsuka ito ng dugo matapos magtamo ng injury sa spinal cord. Ang sakit ko, sir. Pero salamat ko sa Panginoon, sir, na buhay siya kahit may sugat siya. Kwento ni Jeffer sa kanyang ina, nakaidlip daw siya sa likurang bahagi ng bus at nagising na lang nung nagkakagulo na ang mga pasahero. Lingga-lingga na ang ang sakyanan, uning tindog siya dayon pagkatapos may na dungog na siyang kauban nga mga passenger nga murag nangahadlok na ba di ang giingnan niya nga kalma lang. Mabuti na lang at siya'y nakaligtas. Para ang bukog daw ng sa likod niya, inaipit daw. Nagpaabot pa siya sa result. Unsay istorya sa doktor nga, unsay ang schedule ang maghihulat nga maoperahan yun siya. Patay? Ayon sa tala ng mga otoridad, 2 ang namatay sa aksidente. 37 ang sugatan, kabilang na ang konduktor at ang driver na si Junri. Kuya. Wala to, naluspek, kaya dito sa ibabaw. Kaluger na ko, ane. Paglabyo ka na, pagbalik na ko sa man. Pagluger ka ron, kaya labyo ka ang giso na. Antas ang... Depensa ng driver na si Junri, may preno naman daw ang bus. Sadyang aksidente ang nangyaring pag-overshoot nung may iniwasan daw siyang tricycle. Walang ito magtalaga sa akin mga sir. Ang naging aksidente lang po. Hindi ko po talaga yung sinasadya. Ano po, pangarap sa iyo, luluhod. At kung baba ako, bigay sa iyo sa patawaran sa nangyari. Doon sa crime scene o sa incident site, may nakita kami doon ng mga skid marks. So meaning to say, na yung driver nag-exert ng effort na talagang i-brake. Pinailan namin ang kaso na reckless imprudence resulting to double homicide considering may 2 nasawi. Yung naman sa mga seriously injured o slightly injured, multiple physical injuries. So yun ang kaso na nifile namin doon sa driver na yun. Sinuspindi na ang lisensya ng driver ng bus. Ipinatatawag naman ng LTO o ng Land Transportation Office at ng LTFRB o Land Transportation Franchising Regulatory Board ang manager at may-ari ng kumpanya ng bus, ang Rural Transit Mindanao Incorporated. Sinubukan ng aming team na kuhanan sila ng panig pero tumanggi sila. In view of these ongoing investigations and legal processes, we deem it prudent to refrain from making public statements or participating in interviews to avoid any potential prejudice to the official findings and proceedings. Sa isang panayam sa coordinator ng St. Joseph College of Sindangan Incorporated, itinanggi nilang may basbas nila ang pagdalo ng kanilang mga estudyante sa ROTC graduation. Walang communication, wala na. So hindi namin alam na mayroong mga ROTC kadis namin ang punta doon. Yung 29 na mga estudyante, imposible naman siguro wala silang alam. Yun po, sir. Masakit talaga, sir. Talaga. Sino po ba ang tingin niyo dapat mas managot? Dapat sila, sana. Kailangan maipakita na meron silang ginawang pangangalaga na nararapat para doon sa ginawang activity ng school. Kung napatunayan na nagkaroon ng negligence, pwede silang managot. Tumangging magpaunlak ng panayam ang pamunuan ng eskwelahan pero naglabas sila ng pahayag sa kanilang Facebook page. We remain committed to providing support, including but not limited to financial assistance and spiritual counseling until all our students have fully recovered from their injuries. Lagi nating lagay sa isip na safety first. Mas maigi, check natin yung mga sasakyan natin, yung kondisyon ng driver. Oh my God! Sa ating mga driver, hinay-hinay lang po. Ingat lagi sa pagmamaneho. Dahil nakasalalay ang aming buhay at kaligtasan sa inyong mga kamay. Sa sarap ng mga pagkaing ito, tsak na iikot ang iyong tumbong!
Sa taas ng kabundukan ng Cordillera, narito ang mga kwento ng sinaunang ritual at pananalig. Dito, ang kanyaw ng mga Ibaloy ang sagisag ng pasasalamat at pagkakaisa tuwing nagkakatay sila ng baboy. May natanggap kaming blessings at iaalay namin sa mga ninuno namin na pumanaw na. At para masulit nila ito, bawat parte ng baboy, iniluluto nila kahit na ang napakalansang tumbong nito. Si Jomar, paborito raw itong gawing wanas o yung local na bersyon ng sausage. Natutunan ko ito paggawa ng wanas. Bata pa lang kami. Kami na yung inuutusan mga elders namin na maglinis ng laman loob. Una munang inihanda ni Jomar ang magsisilbing palaman ng wanas, ang giniling na karne ng baboy, hinaluan ng mga rekado, at tinimplahan ng pampalasa. Ang nilinis na tumbong ang siya raw magsisilbing case o wrapper ng wanas. Para hindi lumabas ang laman mula sa tumbong, tinalian niya ang magkabilang dulo nito. Medyo maselan din tong ating skin eh. Itong casing natin, kailangan natin himasin para hindi siya pumutok or mapunit. Musikero talaga sa Baguio si Jomar. Para may ekstrang kita, sumideline siya sa paggawa at pagbebenta ng wanas. So this time, kailangan na natin siyang tusukin para iwas ng putok. Hindi siya magpunit or bursting. Para lumabas din yung oil, excess water. Wanas, masarap din daw ihawin. Malasa, smoky, flavorful po. The best. Unique yung lasa niya. Habang ang iba naman niyang gawa, i-vacuum seal niya at inilagay sa freezer para maibenta. 500 pesos kada 700 grams. Itong wanas na to, dati natitikman lang sa may Thanksgiving feast or sa watwatan. Ngayon, nilabas ko na sa market. Isa siyang provider ng anong gusto ng mga anak ko na ipoprovide niya. Ang best seller sa kainang ito sa Tondo, hindi raw pwede sa mga masiselan. Ang main ingredient kasi nito, parte ng baboy na masangsang ang amoy. At kapag hindi maayos na nalinis o naluto, kumakapit pa ang lansa nito. Kumakain ka ba ng tumbong o ang large intestines na nakakabit sa butas sa puwet ng baboy? Yucky o yum? Yung mga comment ng mga customer, dito malinis ang tumbong, walang amoy, walang lansa. Una muna itong nilalamas sa asin. Nilalagyan natin asin yung tumbong para mawala yung amoy niya, yung dulas, saka yung lansa. At sa dinurog na tawas. Lalagay po tayo ng tawas para mawala yung baho ng tumbong, kayong dulas. Hindi pa siya lumalasa, sir? Hindi naman po. Ang tumbong isinalang sa malaking kaldero sa loob ng 45 minuto. Lalagyan natin po ng suka para totally mawala lahat yung amoy niya. Hinango at binanlawan sa malinis na tubig ng 4 na beses. Kailangan po malinaw yung tubig niya para malinis ng gusto. At muling pinakuluan para lumambot. Lagyan natin ng tubig, asin, sibot, betchin.
hiniwang tumbong ang siyang ipinansasahog sa inihandang sabaw ni Julie. Nagawa naman sa pinakuluang bias ng baboy. Mula 50 to 100 pesos kada serving. Yung iba, kung budget lang yung pera, makakakain sila dito. Bata pa po ako, talagang binabalik-balikan na namin ito. Hindi siya malang sa bibig pag kinakain. Basta malambot ko. Bago naghain ng tumbong soup sina Julie at Dante, dati silang mga OFW sa Brunei. Pag-uwi namin dito, nagtayo lang muna kami ng isang kariton. Ang paninda lang namin, champurado, lugaw. Bakit daw hindi kami matinda ng desado, lechon, kaya nga tubong. Kusan dumarating yung mga customer namin. Dahil sa kanilang pagpupursige, kalaunan nakapagpatayo sila ng sariling pwesto sa Tondo. Pangmasa nga yung pagkain namin, kaya binibiyak kami ni Lord na sumagay kami ng galatis. Malapit naman daw sa bituka ng mga tiga-Malolo sa Bulacan ang mga inihahain sa kainan nila Arnie. Lahat kasi lutong bahay, pero ang nagpapa-espesyal daw rito ang main ingredient na tumbong ng baboy. Favorite po namin yung tumbong kasi po nagluto po kasi si Papa. Nasarap kami. Ang katuwang nila Arnie sa paglilinis ng mga ipinamalengkeng tumbong ang kanyang ate Kath. Dapat malinis daw ito ng mabuti para hindi madaling mapanis. Babalik na rin siya kasi para yung hanggang loob niya malinis po. Kasi pag minsan may dumi-dumi siya sa loob. Pinakuluan ng 2 beses. After 1 hour po, malambot na po siya. At saka iprinito na parang chicharon. Parang chicharon bulak-bulak din siya. Mayaman ito sa purine content. Maaari din itong mag-cause ng hypertension. Treat this as occasional delicacy. Huwag araw-arawin ang pagkain. At panatilihing malinis ang pagkakaprepare ng pagkain. Di ba po yung menu po namin puro nakaka-high chat? Binigyan po namin sila ng pineapple. May 20, may 30, 35. Pero ang best seller daw nila ang kanilang spicy hot adobong tumbong. Mas masarap sa baboy, mas masarap sa manok kasi malambot. Dahil patok sa panlasa ng kanilang mga parokyano, sila Arnie kumikita ng 5 digits daw kada araw. Wow! 14 anyos lang daw sila Arnie nung nagka-interes magnegosyo, bagay na itinuro ng kanyang yumaong ama. Sinabi po niya, mas okay daw pong magnegosyo ka. Ikaw mismo yung boss. Ang ipinuhunan niya, panggastos noon, pangmatrikula. Kaya ngayong medyo nakakabawi-bawi na, plano na raw nila Arnie na tapusin ang kanyang pag-aaral. Nakakuha naman na po ako ng pang-sapat na pang-tuition ulit dahil po sa negosyo ko. Kahit pala yung parte ng baboy na madalas isnabin, may hatid na kabuhayan. Kaya sa susunod na may magtanong ng, kumakain ka ba ng tumbong? Proud mong isagot, oo naman, sarap yan! Marami sa atin takot magkaedad. Pero ang batang ito mula sa Zamboanga del Norte, 10 taong gulang pa lang, mukha ng matanda. Kumusta man sa imong school, te? Kira. Sa tuwing kausap ni Marites ang kanyang 10 taong gulang na anak, pakiramdam daw niya, pinaglalaruan siya ng kanyang utak. Kasi yung gibot sa eskwelahan gapon, ate. Kuan ko, naglista din, gipasulat ko din. Iba raw kasi ang naririnig ng kanyang tenga sa nakikita ng kanyang mga mata. Yan, nagsulat yan, gipakuan ko ni teacher, pabasa din video. Ang boses kasi ni Gia, gaya ng sa ibang mga bata. Pero ang balat nito sa mukha, lumalawlaw na.
habang ang kanya namang mga siko at tuhod unti-unti nang nangungulubot. Sa inig mag-uban min mama na mo ingon nako na liguang pa ko sa mama. Ang pinangangambahan pa ngayon ni Marites, hindi lang daw mukhang matanda ang kanyang anak. Iniinda na rin daw nito ang madalas na ireklamo ng mga may edad na. Sa dili man ako odungog ang tawag sa kong mama. Suran ko basa iniglayo. Ano ang misteryosong kaso o sakit ng batang para ng matanda? Dito sa Gutalak, Zamboanga del Norte, mag-isang itinataguyod ni Marites, si Gia at ang bunso niyang si Zayzay. Dahil sa kondisyon ni Gia, lumaki itong mahiyain. Mula raw kasi nung lumawlaw ang kanyang balat, naging tampulan na siya ng tukso. Hindi ko kong mata. Sa inig mag-uban min mama na mo ingon nako na liguang pa ko sa mama. Ang ubang mga bata dili ko nila apilon kay lahi daw akong itsura. Nalulungkot ako. Ang miskin sa mga ubang bata kay dili kunot pero ako not. Nasaktan po ako. May sinugod nga po akong nanay. Marunong na po siya magtanggol sa sarili niya. Tila parupok din daw ng parupok ang munting katawan ng bata. Mahilig po siyang tumakbo tapos iniinda po niya yung tuwa niya na sumasakit po. 5 minutes lang kung kapoy yun. Normal naman daw na ipinanganak ni Marites si Gia. Pero may pinaglihian daw siya rito. Balat po ng manok. Gikan sa 1 month hanggang 3 months. Di ko mukhaon nagluto. Katura dyan ang kanon. Yung sa liig po niya, parang ganun po yung lubot. Nung mag-9 na buwang gulang si Gia, siya'y napulmonya. Unti-unti pong pumapayat. Kumukulubot po yung sa liig niya po at saka yung sa kamay po niya. Magli5 taong gulang naman si Gia nung nagsimula raw humina ang kanyang pandinig. Sabihin niya, wala daw po siyang narinig. Kailangan pa 5 beses po siyang tatawagin po. Ngayon po na malaki na po siya, yung nabingi po siya, yung sumasakit daw po yung tainga niya. Grade 4 na ngayong pasukan si Gia. Pero dahil kapos, wala siyang uniforme. Hindi kasi sinugdaran mo, wala man po yung kwarta ko, di kapalit mo. Wala pa siya uniform. 1,000 po daw. Kaya ang suot niya kapag pumapasok ng eskwela, ang kanyang bestida. Kung makasuot ko dress, piling na ko, wapa ko. Ano sa imong ganahan nga? Sa rapid. Tsinelas naman ang pansapin niya sa paa. Nako'y sapatos pero di nakaigo sa ako. Adlaw-adlaw, mula ka ko. Sa layo ng kanyang nilalakad, iniinda na ito ng kanyang katawan. Sa'yo masakit ang tuhod. Si Gia, pirmi ring nakaupo, malapit sa blackboard. Kaya nga po, nilagay ko sa unahan kasi pagtawag mo, parang hindi ka naririnig ni Gia. Suran ko basa iniglayo. Magpadoon na lang ko sa blackboard. Kapansin-pansin rin daw na parang makakalimutin. Yung mga things niya, yung aklat, yung mga envelope, palaging naiwan sa kuan niya pag uwi. Pagkauma akong kwaon, unting eskwela na. Gibaklay do. Gibato-bato pik mo. Bato, pik. Pili ka. Pauda ko, pak. Namata daw siya. Yung mata po niya na lumuluha po, hindi po siya makatagal ng titing po. Pasok pa. Pika-init. Pagkatapos tumulong sa mga gawaing bahay, si Gia tumutok na sa kanyang assignment. Sa kabila ng kanyang kondisyon, isa pa rin si Gia sa mga nangungunang estudyante ng kanilang eskwelahan. Ito po ang medal, ito po ang ribbons ko. Ito po ang top 6 ako sa school. Nag-aral ako ng mabuti para mag-graduate, makatrabaho, para mutabang ni mama. Ganahan ko mag-teacher para katabang ko sa mga bata. Pero bakit nga ba kahit bata pa, parang nagkakaroon na siya ng mga katangian ng mga matatanda?
Ang hinala ng doktor na nilapitan nila, si Gia, posible raw may progeria. Ang progeria, isang rare genetic disorder kung saan bumibilis ang pagtanda ng isang tao. There's no cure for progeria as of the moment. What we can do is the supportive na measures or management. Scientifically, hindi siya dahil sa chicken skin. Kaya naging kulubot yung balat niya. Actually, yung mga paglilihi, so kailangan natin i-respect nun kasi culture. Scientifically and medically unfounded at wala pa siyang biochemical mechanism or connection. Normal daw ang pag-iisip ng mga batang may progeria. Sa mga studies and researches, it showed na mga 15 years old ang lifespan nila. Although some of them will go as high as 20. Dili ko mutuo nga until 15 kay malala naman ako sa pakiramdam ko. Hindi po ako naniwala dun sa sinasabi nila na 15 years old lang po daw yung tagal ng anak ko. Tumatangkad po siya. Yung progeria disease, hindi po nagdadagdag daw po yung height. Tumatangkad nga siya pero nasa shorter side pa rin siya. Yung height niya ngayon is nasa -2 standard deviation. Kasi kailangan natin pang definitive diagnostic test no, sa genetics testing. Gayunman, hindi pa rin daw mawala-wala ang kanilang takot. Kaya kung ang iba, excited sa tuwing darating ang kanilang birthday, si Gia, aminadong nag-aalala. Dili ko panahan, mag-15 kay panahan mo biya. Ano po, sana hindi na lang po siya mag-birthday. Kung kaya ko lang po pigilan yung panahon, sana po hindi na lang po dumating po ng 15 to 20 years old lang po siya. Ganahan ko magpa-doktor kay para lian o mabalik ko sa normal. Haron wala na yung manaway na ko. Para makumpirma ang totoong kondisyon ni Gia, nitong Biyernes, ipinakonsulta siya ng aming programa sa isang espesyalista. Si Gia ay clearly merong premature aging. There are many causes of premature aging and one of them is what we call progeria. And the definitive diagnostic test for progeria is through a genetic testing. Wala pa tayong definitive confirmatory test for the patient. Actually, the patient will need a comprehensive workup. Pwede natin siyang i-label na parang progeroid syndrome. We could request for a skeletal survey monitoring sa possible cardiovascular complications. We could also refer the patient to other specialties like the ENT to assess for the hearing loss and to the OFTA. We are willing and we are offering to take good care of this patient, cardiac workup, assessment of the clinical chemistry, etc. So that will be shouldered by the hospital. Ang local government unit ng Gutala, niregaluhan siya ng school supplies, bagong uniform at sapatos. Binigyan din sila ng grocery at mga gamit sa bahay. Surprise! Natatouch po ako. Daghan nga yung salamat sa nitabang sa mga po. Malaking tulong po kasi may uniform na po siya. Di na po siya mahina pumasok. Promise ko po, mag-aaral po ako ng mabuti. Dili ko ganahan na biyaan si mama o si Saysay. Ganahan ako siya makauban. Hantun matiguang nami. Kung pwede lang daw sanang hawakan ng oras para humaba pa ang yakap at dumami pa ang mga pangarap. Dahil sa dulo, hindi taon ang binibilang, kundi ang mga sandaling tayo'y nagmahal ng buong buo ng walang pag-aalinlangan. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutok sa kaso ng Lost sa Bungeros, sa linggong ito, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan
humarap na ng face-to-face sa ilan sa mga pamilya ng mga biktima. Sentro ng atensyon ngayon ng publiko ang pinakamaliit pero isa rin sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo, ang Taal. Hindi lang dahil sa panganib na anumang oras, pwede na naman itong sumabog, kundi sa balitang di umano sa lawa ng Taal. Ibinaon o itinapon di umano ang mahigit 100 mga tao, kabilang daw ang mga drug lord at ang 4 na taon ng Lost Sabongeros. Hustisya para sa lahat! Hustisya! Lalaban tayo! Lalaban! Nitong Huwebes, sinimulan na ng mga otoridad ang tinatawag nilang Technical Site Assessment sa palibot ng Taal Lake para masuri kung saan nila mahahanap ang mga labi ng nawawalang mga sabungero. Titignan po ng Philippine Coast Guard kung gaano kalalim, yung kondisyon ng tubig, yung current, lahat-lahat. Hanggang sa kanilang pag-inspeksyon sa palibot ng lawa sa bahaging sakop ng bayan ng Laurel sa Batangas, may nakita silang sako na naglalaman di umano ng mga buto. Nung mga sandaling yon, ang ilang kaanak ng Lost Sabongeros, kabilang na sina Ederlyn at si Nanay Carmen Malaca, kaanak ng nawawalang mananari mula Bulacan na si Edgardo Malaca Jr., nasa opisina ng Philippine National Police CIDG o ang Criminal Investigation and Detection Group sa Calamba, Laguna para mag-update ng kanilang mga salaysay. Pag nakita ng mga bangkay, malaki po ang tulong sa amin. Maya-maya pa, bigla silang napaiyak sa nakarating sa kanilang balita. Naitawag na kasi sa kanila na may nakuhang mga buto sa paligid ng lawa ng Taal. Etong Defend Jobs, binubuko to ng iba't iba na mga samahan. Miyerkules ng hapon, ipinatawag ang pamilya ng Lost Sabongeros ng NGO o non-government organization na Defend Jobs. May isang tao kasing sa wakas, handa na raw silang harapin. Kami basically, nagtutulungan po talaga kami. Layunin po namin lahat, justice. Sa kwarto kung saan sila naroon, tahimik at kabado ang lahat. Hanggang may pumasok na lalaki. Walang iba kundi ang whistleblower at isa rin sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan na ngayon lang nila makakaharap ilang linggo matapos itong lumantad. Ang hinihingi ko lang po sa inyo, mga magulang, mga kamag-anak na mga namatayan, ipagdasal niyo lang ang aking kaligtasan. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Binaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Pasensya na kayo na ganito ako magsalita. Gawa ng emosyon din. Ramdam ko rin yung mga nararamdaman nyo. Ibaling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay, yung mga missing Sabongero. Ang taong kinasuhan at halos isumpanan nila noon dahil sa pagkakasangkot sa pagdukot sa nawawala nilang mga kaanak, ang siya nila ngayong kakampi. Ako po si Jaja sa case number 1, kinainom po. Andito ba si yung tatay? Wala po. Sir, nandito po kami para ipahatid sa inyo yung pasasalamat ng buong grupo po namin. Matagal po ko namin inintay ito, matagal namin ipinagdasal ito na sana
na magkaroon kami ng sapat na ebidensya para labanan yung kalaban namin. Pero mas malaki pa yung ibinigay sa amin ni Lord. Swerte natin, yung pinapapatay niya na isang city councilor na Kalamba. Buti ka mo natawagan ko. Sabi ko, pinapapatay ka naman niya itong ako mismo, alam ko. Kaya ngayon, pinasuhan na rin siya at mag-witness na rin siya. Kami yung tigatanay na unang nagpaputok nitong issue na to kasi unang-una ang goal talaga namin is para matigil yung mga nawawala sa sabungan. Baka na, Metnay, baka magiging mauna pa ako mamatay sa'yo. May sakit din ako sa puso. Kaya inibayan ko ang loob ko. Ayaw ko na may matanda na umiiyak sa harap ko. Pasensya na, Nay. Kasi hindi man pwede pumunta tayo dito para mag-iyakan. Ang atin dito, pumunta tayo dito para mag-ano tayo ng hustisya. Kung iiyakan nyo ako, mas lalo akong hihina. Ipinakita ni Ederlyn kay Dondon ang larawan ng nawawala niyang kapatid. Tatandaan niyo po ba to? Hindi ko na po matandaan sa dami niyan, sa sandaan. Kasi di po ba sabi niyo kayo ang kumukuha sa mga taong to? Ate, parang ako na yung inaano mo. Sinabi ko nga nung una na nandito ako para tumulong sa inyo. Hindi po pwede na ako na yung Hindi po, tinatanong ko lang po. May mga tao po yan, ate. Hindi lang ako. Yung mga tao na sinama ko na dun sa listahan na pinakasuhan ko. Alam ko, galit kayo sa akin. Hindi po. Pasensya na kayo. Pasensya na po. Ayaw ko na rin sana pumunta dito dahil alam nyo sa nararamdaman nyo, baka ibaling nyo ang galit nyo lahat sa akin dahil wala dito si Mr. Atuma. Hindi po. Hindi po sa ganun. Kaya ako pinilit pumunta dito para makita nyo. Dapat yung galit nyo na ngayon, nakita natin si Mr. Atungang doon natin. Di ba? Kapag ako namatay, wala na kayong hustisya lahat. Dahil ako ang susi, ako ang master key. Bukas, mayroon tayong pupuntahan, mag-file na tayo, hustisya ng mga kamag-anak yung namamatay, kamag-anak yung nawala. Yun ang pinaglaban natin. Maraming salamat po sa inyo. Ang unang pagtatagpo namin kanina ay isang pagtatagpo na punong-puno ng pag-asa na may isang tao na magbibigay liwanag dito sa aming mga kaso. Lumakas ang aming loob para masolve itong kaso ng aming anak. Matapos makausap ni Dondon ang mga pamilya ng Lost Sabungeros, nagpa-interview siya. Dondon, maraming salamat sa interview na ito, ha? Paano mo nakakaya itong lahat ng ito ngayon? Nung simula nung narinig ko na ubusin na pati mag-ina ko, gusto niya nang patayin. Lumutang na ako dahil buhay na ang pamilya ko nakasalalay. Paano ka napunta kay Atong Ang? Kasi ang kuya ko, close in security niya. 1999 yun, kinuha rin ako ng kuya ko, tagapagkain na manok niya doon sa Antipolo. Hanggang sa nilagay niya ako doon sa isang tao na pinagkatiwalaan niya din. Close in bodyguard. Paano ba nagkawalaan itong mga sabungerong ito? Ano nalalaman mo dito? Yung pinakaunan niyan, mayroong binabalian yung manok. Pinost sa Facebook yun. Ngayon, pinahuli niya. Pinahuli ni Atong Ang sa'yo yung tao na yun. Ngayon, binigay ko doon sa isang pulis. May video yun, pinakita sa akin, para pinupulutan. Nakahiga na tumutulo na yung dugo. Paano kaya pinatay yung bata? Baka binaril, hindi ko tandaan. Yan yung nagmonitor ang mga palabas, yung mga laban-laban. Doon makikita, ito yung pinipilaya na manok. Pag dito ang mas malaki ang pusta sa wala, imbisigan ko, na positive nga, nanandaya sila. Kinakausap ko na si Mr. Atong Ang, positive. Sige, tawag mo na sa grupo nila Bito. Yung Bito, full sign yun ng isang Lieutenant Colonel. Yun na yung kinukuha na sila. Sabi ko, baka naman magduda na sa atin nito si Mr. Atong Ang. Baka pinakawalan nyo na yan. May isa akong kaibigan doon na pulis. Sinisin niya minsan sa akin yung picture, yung video kung paano nila tinatrabaho yon. So, kampante na ako na ganun ang ginagawa nila. So, pinapakita ko rin yan kay Mr. Atong Ang. Anong ginawa doon sa taong yun? Ginagarote, nanuhan ng tayo sa leg, yung ginaganyan. Parang, Pinapatay. Talian ka ng yung kantang Kiling Misuble, dinandahan na hanggang sa lumabas yung dila, nakakaihi. Nakita na sa video. Oo. Then, meron silang parang sa slaughterhouse na
yung laman, yung tiyan, inaano nila, parang inaano nila para hindi lumutang, hindi lulubo. Kumbaga, pinapalabas nila yung dugo. Tapos, nilalagay sa isang tabla, nakahiga, may buhangin, tinatalian naman ngayon yun. Yun na yung inilubog na nila sa talik. Ikaw ba kasama dun sa nagliligpit? O Hindi ikaw po. lang yung taga-sumbong? Ako lang yung taga-sumbong dahil doon lang naman ako sa farm. Nung una, isa, dalawa lang kamo. Tapos Kaya hanggang minsan, paano dumami? Ano kasi parang talagang addict na sila eh. Parang hindi na talaga sila natatakot na mandaya sila dahil andun ang malaking pera. Nung mag-conference kami doon, nagsasalita siya. Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Kaya tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyong yan. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Magkano yung reward? 500,000 ang reward. Kada niligpit naman, Hindi, Chuchope? sa bawat entry. Habang nangyayari to doon, anong naisip mo? Anong pakiramdam mo? Parang ang ginagawa nyo, may mga namamatay na manok, may mga pinapatay ding tao. Yun na nga eh. Kaya nga sabi ko, pag may namamatay na tao, parang nabubuhayan si Mr. Atong-ang eh. Parang lumalakas eh. Yun ang ano niya eh. Pero ikaw, sa sarili mo, Bilang empleyado, sinusunod ko lang yung mga utos niya at saka hindi naman pwede ako na mag-rebuild sa kanya dahil nandun ako nakatira sa loob mismo ng farm niya. paano dumami? 34 yung itong batch na to, di ba? Pero hindi lang sa tansya mo, 100 mahigit yan, 108. Ano yun? Ilang taon na trinabaho yung Basta mahigit 100 hindi naman na kasi yun? sunod-sunod. Minsan kasi once a month, mayroong mangtsutsupi. Patay ng patay po yan. Hindi naantig yung konsensya mo na tao yung mga pinapatay? Siyempre ako, naantig din ako. Gawa ng, ang ano ko dito, empleyado lang naman niya ako. At saka doon ako, nagkaroon din ako ng konting negosyo sa kanya. Kwento mo Don, paano kayo nagkasira ni Atong Ang? Kailan ka nagpasya na ayaw mo na? Nadulas si Atong Ang na, pare, dito ko pinalubog yung katulad kay Dondon. Doon na ako nag-isip. Ano, bakit daw yung ginawa mo? Mayroon kasi siyang tao na katulad daw sa akin, doon niya pinalubog. Baga, katulad kay Dondon. Ang ibig sabihin, katulad ko na pinagkatiwalaan din, ganun din, yun ang ginawa niya. Ganun niya ka-close? Yes. Okay. Ganon. Oo, tapos? Kaya doon na ako nag-isip. Sabi ko, ganun din pala ang gagawin sa akin. So, lahat ng mga ebidensya, tinatabi ko. Katulad niyang kay John Lasco. Binigay sa akin yan nung kernel na nag-imbestiga doon kay John Lasco. Si John Lasco, isa sa Lost Sabungeros na nawala naman sa Laguna, dinukot sa sarili niyang bahay ng mga nagpakilalang tauhan daw ng NBI dahil sa di umano pagkuklone o pangungopya ng laro ng isabong ni na Atong Ang. Dati po ako sir na master agent doon. Yung parang master agent. Ano nga problem mo na? Sa cellphone ko po sir eh. Kami rin po yung naglo-load sa mga player, sa mga agent din. Marami sila nanood. Sinaksa ko doon sa isang tab. Ngayon, pagkatapos pinanood, sabi sa akin, sige, sunugin mo na yan. Sabi ni Mr. Atong Ang, sinunog mo na, okay na po. Tinabi ko na yon. Ikaw ang parang kanang kamay ba? Kaliwat kanang kamay, lahat ng pinagkatiwala niya na sa akin. Pati yung sa farm, ako na yung nag-improve ng farm niya. Bakit ka raw niya ipapaligpit kung trusted ka? Pag ako namatay, quits na lahat. Wala na ebidensya, pwede na ituro si Dondon ang mastermind. So, case solved na. Dahil masyado ka ng maraming nalalaman, yun lang ba yun? Yun lang, yun. Nakasuhan na kami. Pag itong kaso, palapit na, may turo na siya. Si Dondon tumakbo nitong nakaraang eleksyon sa pagka-mayor sa bayan ng Barobo sa Surigao del Sur. Pero natalo siya. Umihingi ka raw ng 300 million. Talaga na nag-extort talaga. Hinihingan ako ng 300 million para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Hindi po totoo yan. Huli na yan na yung recantation na gusto niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang anong tinikso ko sa kanya. Tapos nagmamakaawa na siya sa akin. No? Sabi ko, maraming salamat. Pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin. Nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko. Huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. So sinusuyo ka niya? Opo, tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Anong reaksyon niya nung lumabas ka na?
sa media? Hindi ka na niya tinext? Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya atong patayin yan lahat. Buong pamilya na. Doon, mag-isip ka doon. Huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Pero Don, ang lumalabas sa publiko, yung sinasabi mo, iba sa sinasabi niya. Kaya hinahamon ko siya magpalay detector kaming dalawa dahil lahat ng sinasabi ko, walang kasinungalingan. Siya kaya ang lakas ng loob ko dahil katotohanan sinasabi ko. Sabi mo nung una, yung mga nawawalang sabungero, malamang tinapon sa Taal Lake. Taal Lake, tapos yung katulad sa sinabi ni General Torre na mayroon palang iba doon sinunog. Wala na akong alam doon kasi paglabas ng gate, hindi ko nahawak. Isa po siyang malupit po, mas mainitin yung ulo. Saka nananadyak po siya, malupit po sa mga trabaho po. Kaya po yung head ng security namin po, big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may dalawang resort. Lumalabas na gustong sirain ng mga kalaban mo, yung iyong kredibilidad. Yes, kasi nga may mga property na ako dahil hindi naman ako sugarol. Itong negosyo ni Mr. Atong Ang, pinagkatiwalaan niya ako, may mga machine ako, may beating station ako. Doon ako nagkapira. Hindi ako nagkapira na galing sa bulsa niya, na inutos niya sa akin para pumatay. At para sa kalaman ng lahat, hindi ako ang pumatay. So sinasabi mo, Don, oo, yumaman ka dahil nagtrabaho ka. Yes, nagnegosyo ka dun sa mga negosyo niya. Yes, at saka madam, may security agency ako. Kaya sabi nila, gwardiya ako, may sarili akong security agency. Korpo ko pa yung isang suspect dyan. Pero doon sa pagkawala ng mga sabungero, kahit singkunduling, wala akong tinanggap na pera dyan. Grabe tong mundong pinasok mo, Don, ha? Wala, hindi ako natatakot, madam. Alam ko, iisa lang ang buhay ko. Kung hindi ko to isiwalat ang lahat, mamamatay na lang ako na ang pamilya ng mga nawawalan. Hindi masolve yung kaso nila. Isa pa sa mga isiniwalat ni Dondon na may mga pamilya di umanong nasuhulan o tumanggap ng pera kapalit ng kanilang katahimikan. Yung kasi maingay yun si Mr. Inonog, 50 million ang binigay dyan. Para tumahimik? Yes. Ang tinutukoy ni Dondon, si Butch Inonog, ama ni John Claude Inonog, ang nawalang driver ng mga sabungero matapos magpunta sa Manila Arena na sabungan ni Atong Ang. Yung mga anak, apo ni Inonog, hindi man binigyan, 50 million yan. Ang naglakad niyan, yung kumpare ko na group siya ang naglakad para maayos yan. Kaya yun ang pinaka-leader yun ang unang kinausap. Kaso nag-drive lang daw yung anak nun Hindi totoo. Pinag-drive lang yung mga sabungero. Yung time na yun, nandun si Inonog, nasa parking. Kaya mahirap magsalita po. Mayroon namang ginawa din siyang kalokohan. Minsan na ring inilahad ni Dondon na ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero may magkakaparehong tattoo, simbolo ni Saint Michael the Archangel. Si Dondon, meron din daw nito. Isang kernel, tinatuan niya ako para sali doon sa isang grupo para solid kami. Ang samahan. Samahan. Itong mga kasama mo na may tattoo, nasa na ngayon? May mga pulis, ewan ko kung nandyan nasa krami. Puro pulis ba yung mga kasama? Yes, may civilian din na bit-bit din nila. Yung pulis na yan, yun yung ikinanta ko. Sila yung nagbibit-bit. Lahat kami may tattoo dito. Oo. Pero yung iba, nagpabago na. Siyempre, ako'y galit. Wala tayong choice kundi mag-issue ng motu proprio order para imbestigahan kung talagang involved nga ang ating mga kapulisan. Don, parang ang weird lang, no? Nandun kayo sa larangan ng pagpatay o pagligpit sa mga nandadaya, pero meron pa kayong mga patatu-tatu ni Michael the Archangel. Tama ba? Hindi ba yun parang masama? Kung nakita na nila, nagsiwalat na ako sa social media. May isa nang ito halata naman. Pinaiba. Pinatabunan na. Nawala na yung ano. Kaya magtaka lahat pag nagbago na lahat ng mga tattoo sa likod, basta ito ang original. Don, di ba 6 kayong akusado? Yes. Ikaw lang yung tumiwalag. Ako yung tumiwalag at saka yung walang kasalanan talaga, binitbit ko. 4 na lang yung kay Atong Ang pa. Takot po kami dahil pinagbantaan po kami at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay.
Kaya natatawa ako. Sabi ko, sige, lumabas kayo para kung kayo ang imbestigahin. Isa lang yung sinasabi nyo. Pag binaliktad ng tanong yun, aywan ko kung hindi mangungutal pag tinanong yun. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang iba pang mga akusado na tinutukoy ni Dondon. Ngunit hindi sila tumugon sa aming mga mensahe. May gusto ka bang sabihin kay Atong Ang? 1,000% walang kahit kunting pagsisinungaling dito. Ikaw ang mastermind dito. Tauhan mo lang ako, Mr. Atong Ang. Kung hindi mo lang pinapapatay buong pamilya ko, baka kaibigan pa tayo hanggang ngayon. Saan mo dadalhin lahat ito? Hanggang sa huli. Ang gusto ko, makamit ang hustisya. Hindi lang para sa sarili ko, hustisya ng mga kamag-anak na nawalang sa bungero. Hindi madali itong sinuot mo. Pasalamat ako, kakampi ko yung gobyerno, lalo na kay Sir Torre. Lahat nakikita ko na hindi niya kaya bayaran ng pera to. Pangalawa, kay SOJ. Marami akong kakampi. Nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito-turn over namin siya sa DOJ. Sinubukan din naming kuhanin ang panig ni Atong Ang sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Lorna Kapunan tungkol sa mga pahayag ni Dondon, pero tumanggi sila. Bukas, kung anong oras tayo bukas, mag-uusap tayo kung saan kayo pwede. Isang araw matapos ang paghaharap ni Dondon at ng mga pamilya ng Lost sa Bungeros, nagtungo ang mga pamilya sa PNP CIDG sa Calamba, Laguna para mag-update ng kanilang mga salaysay o affidavit. Hindi sumipot si Dondon. Yung mga dating salaysay ng mga kasamahan namin, re-review at nadagdagan din dahil doon sa paglantad ni Dondon. Samantala, sa Batangas naman, sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang kanilang initial assessment sa lawa para sa plano nilang sisirin ang ilalim nito. Pagka-exceed kami dun sa normal range ng diving operation, we will be using trimix or yung mga nitrox. Sa kalagitnaan ng paghahain ng kaso, si Ederlyn at Nanay Carmen may natanggap na tawag. Ibinalita kasi sa kanila na sa paligid ng lawa sa may bandang Laurel, Batangas, may na-recover na sako na ang laman kahina-hinala. Siguro ito na yung pa-birthday ng Panginoon Diyos sa akin at saka yan lagi kong hinihiling sa Kanya. Magkaroon na ng linaw, patunayan, lalo na kung yung anak ko na yung isa sa mga buto na yun. Sobrang saya ko na. Sina Nanay Carmen kasamang iba pang mga pamilya ng mga biktima agad nagtungo ng Laurel, Batangas. Sa sinasabing buto, syempre gusto namin mag-intay ng official statement tungkol dun sa official result ng forensic nito. Nitong Biyernes, sinimulan na ang aktwal na search and retrieval operations. Pero dahil sa lawak ng lawa na 234 square kilometers at lalim nitong 198 meters, butas ng karayom daw ang pagdadaanan ng grupo. Araw na yon, 2 sako ang naiahon mula sa lawa. It is still going to be determined ng SOCO. Ang pagkaagnas ng katawan ng tao sa tubig ay mas mabagal. Una, malamig ang tubig. Pangalawa, yung level ng oxygen sa ilalim ng lawa. Kapag may mga scavengers, magngangat-ngat, posibleng mawala ka agad dyan. Pero yung buto, matagal yung maagnas. 4 na taon pa lang yan. Kaya pa makakuha ng DNA dyan. Ang ilang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, kinuhanan ng DNA sample para ma-match kung sakaling buto nga ng tao ang naiahon mula sa lawa. Bagamat meron ding mga lumalabas na pagdududa na baka planted o sinadya ang mga natagpuang sako di umano, ang DOJ o ang Department of Justice sinabing kailangan pangang suriin ang mga buto para makumpirma kung labi nga ba talaga ito ng mga tao.
For the bones that were first presented that were recovered yesterday, I would be willing to bet 99% hindi ng tao ng buto ito. Buto sa baka. Siyempre yung forensics, dapat yung merong mga bone experto dyan ipagtanaw yung mga buto ito, and then they'll be doing. Pero if the bones are found to be non-human, useless dyan ipag-DNA testing ito yung mga buto. Even if you just do a Facebook search of Taal Lake bones, you'll find posts saying, oh, na-confirm ng DNA, na the victims have been identified. Dapat, as people, you be careful what you post, because to post something and say, oh, na-identify yung mga victims or sigurado, for sure these are the victims, it raises hopes for the family members who have been waiting for having closure. Definitely, you cannot do a thorough investigation, including an examination on site. Dadalhin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Sa akin yan, pa-x-ray ko. To be sure, isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano yan? Disarticulated, dismembered, skeletal remains na ba? Or parts na siniksik mo sa sako? Between burning and burak, I would prefer burak. Kasi mahuhugasan yung buto, kung buto nga yan. Kasi kung burning yan, medyo lumalabo ang DNA testing. Sobrang sakit at pait yung ginawa nila. Malulupit yung mga tao na yan. Wala silang patawan. May mga nagsasabi na parang masyado mabilis yung pangyayari. Pero hindi kami down sa sarili namin. Pero wala eh. Kailangan namin umasa na sana kahit sa man lang doon sa mga hinahanap namin is matukay dyan through DNA para karoon na rin kami lang si Sokmed. Kaya ang tanong ng mga pamilya ng mga biktima, ganun pa rin. Ano sa mga lumabas ng impormasyon o mula sa magkabilang panig ang totoo? Kailan darating ang katarungan? Hanggat hindi nahuhukay o nasisisid ang buong istorya, hanggat may mga minamahal sa buhay na hindi pa natatagpuan, patuloy silang magtatanong. Ang lawa ng Taal, tahimik sa ibabaw. Nasa ilalim nga kaya nito ang mga sagot sa mga tanong at lihim ng iniwang mga bangungot ng mga hanggang ngayon naghihintay. Sa hinaba-haba ng biyahe ng kaisa-isang babaeng taxi driver ng General Santos City sa Mindanao, sa wakas, ang kanyang puso dumating din sa takda nitong destinasyon, sa kanyang AFAM. Dito sa General Santos City sa Mindanao, may kaisa-isang babaeng namamasada. Siya ang taxi driver at biyuda na si Teresa. Nung nag-apply kasi ako, nagulat pa yung opisina. Ang tanong, sino mag-a-apply? Asawa mo? Sabi ko, hindi po. Ako. Pero sa dinami-rami ng naging pasahero niya, may isang pinaka-nasabik siyang sunduin. Smiling kayong person. Matyaga niya itong hinintay sa airport hanggang sa nakita na niya ito at sinalubong ng mahigpit na yakap. Ang kanya raw kasing passenger prince, ang ka-MU o mutual understanding niya, AFAM. Welcome to the Philippines again! I started visiting the Philippines in October 2019 for the first time. The first reason was meeting a friend. Sakay na sa biyahe to forever! Si Teresa, happily married daw noon. Pero taong 2013, siya'y nabiyuda. Kaya naging solo parent sa mga anak. Hindi ako naghanap ng lalaki para mahipsan ang kalungkutan ko. I struggle na kailangan mag-work ako.
naging janitress at sales clerk hanggang naisipan niyang mag-U-turn at mag-change ng career. Taxi driver. Gusto ko yung may freedom, gusto ko makamit ng ibang tao. Sabi ko, ma'am, may bakante po ba kayong taxi? Mag-a-apply po ako. Sino mag-a-apply? Asawa mo? Sabi ko, hindi po. Ako, ha? Ikaw? Sabi ko, bakit po? May discrimination? Sabi niya, wala naman. Nagulat lang ako kasi first time may babae. Tinuro niya yung sasakyan na ipa-test drive ako. Nag-test drive naman po ako. Ang mga pasahero, madalas daw nagugulat sa kanya. What happened, Bella? Bumper ride, sir! Run! Hala, taxi driver babae. Magpa-picture sila. You're looking at me, boy, I can see you, and I know that I'll be a victim of your grabbing papogi moves. Sa loob ng mahigit isang dekada, si Teresa, eyes on the road lang daw. Marami nagsasabi na bakit hindi na ako mag-asawa o magka-boyfriend. Sabi ko, wala ko man sa isip ko yan. Tsaka, antayin ko yung tamang tao sa tamang oras. Cause I'm hot mariclara, nagkotseng magara, tumida mekaniko. I'm hot mariclara, di basta sasama, you think I'm maloloko. Hanggang Mayo nitong nakaraang taon, may nagrekomenda sa kanya na magmaneho sa isang German na bibisita sa Jensan, si Alex. Nung naibigay niya na, nag-usap naman kami. Hindi kami nag-meet kasi may nakabook na ako going to Pagadian. Hanggang sa si Teresa, naisipan itong i-chat. Sabi ko, hala, sana yung pasahero ko? Ma-text nga, hi sir, good morning. How are you? When are you coming back to your country? I am free to drive you back in the airport. Sabi niya, I'm here already in Germany. But don't worry, sabi niya, I'll be back on September 29. Gusto ko, ibubook kita as my taxi driver for the whole month. That's nice, sabi ko sa kanya. Araw-araw kami nag-text. Kamusta? Hi, hello, good morning, how are you? Hanggang sa ang usapan, napunta na raw sa kung saan-saan. Are you single? Oh, yes, I'm single for 11 years. For me, I am single for almost since birth. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, okay, that's nice. I'm a hot mariclara, you're not dalaga, bro, you should know my words. Ang German na si Alex, natuloy bumalik ng Jensan. Nagbalik siya kasi meron siyang imimit na friend or lease land na gusto niya mag-farming. Dito na raw sila nag-face-to-face for the first time. Si Teresa, nagpaka-professional muna. Walang intention kasi hindi lang naman siya ang naging pasahero ko na foreigner. Pero sa araw-araw na sila'y magkasama sa biyahe. Na-start ang develop unti-unti, pero hindi ko lang talaga itinodo kay baka masaktan ako tapos hindi niya ako gusto. Mahirap mag-assume, tapos hindi pala. If you think that I'm cheap, like all your other girls, and you act like a creep, ain't never gonna fall for your chick 14. I'll never settle for just between. Hanggang nagkamabutihan na raw sila. We exchanged saying na I love you, I miss you, I miss you. Siya ang laging nagsasabi nun. Sabi ko, I miss you too. Nakasmile lang po ako. Cause I'm hot mariclara, nagkotseng magara, tumida mekaniko. I'm hot mariclara, di basta sasama, you think I'm maloloko. Matapos ang ilang araw, si Alex bumalik ng Germany. Ayoko pa mag-expect. Malay mo, hindi pala sure. Tapos biglang mag-change ang mind niya. Kasi long-distance relationship po yun eh. Hanggang nitong June 11, bumalik na nga siya. At sino pa nga ba ang susundo sa kanya? Smiling kayong person. Kahit wala pa raw silang label, si Teresa na-drive you crazy na sa kanyang emosyon. Niyakap si Alex. Pag magtingin siya sa'yo, magganyan siya yung kilay niya magpataas-taas. Pag nagda-drive ako, hinawakan niyang kaway ko, tapos kinupa niya, ginahalik siya niya. I like her smile, and I like her humor. Hanggang isang araw, si Alex nag-aya na mag-mall. We were walking through the mall, and I was looking, so it's a jewelry. Oh, that's a nice idea. Come, let's have a look. Ang hindi niya inasahan, bigla itong nag-propose. Can you want to marry me? Yes, of course! Sana all na propose. Yeah, just push it.
Hindi ko maintindihan. Ang reaction ko, as in, overwhelmed, masaya. We decided spontaneously, yes. Ang dati walang label, ngayon officially engaged. We're here already. Officially kami na. Cause I'm hot mariclara, nagkotseng magara, donita mekaniko. I'm hot mariclara, di basta sasama, you think I'm maloloko. Sabi ko sa kanya, as long as happy ka at saka happy kayo dalawa, happy naman ako. Tanggap ko sila both, si Sir Alex and si Mama. Sakit sa mata, Diyos ko. Grabe na, Gold. Ang dami. Ilang grams kaya yan? I don't care kung anong sasabihin nila. Bago ko siya nakilala, matagal na po akong nagtatrabaho as a taxi driver. Sa ngayon, pinaplano na rin nila ang nalalapit nilang kasal. Sabi niya next year. Pero wala pa kaming exact date na plano kung kailan. I want to live here in the Philippines. It's much more relaxed, the people much more friendly, I like the climate, I like simply everything here. Bilang advanced wedding gift kina Teresa at Alex, lalakad muna kayo. nag-organize ang aming team ng isang prenup photoshoot para sa kanila. I'm a hot mariclara, then you're not allowed, bro, you should know my worth. Sobrang saya-saya. It's completely different than before, but it's nice also. Si Alex, balik Germany na muna. Gaya ng dati, hinatid siya sa airport ni Teresa. Malungkot kasi aalis na naman siya. Anyway, may mga message, mag-text na naman siya. At to continue pa rin kung ano yung meron kami ngayon. Hopefully, much more pa doon. Patuloy mang pumatak ang metro. Si Teresa handa raw maghintay muli sa pagbabalik ni Alex para magkasama nilang tahakin at bunuin ang biyahe nila to forever. Sa Palawan, may nahukay na bracelet na ang halaga 200,000 piso raw. Dito sa Nara, Palawan, may pinangingilagang bahay. Ang mga tumitira raw kasi rito, hindi tumatagal. May bumabanggit na pangalan ko, may naglalakad-lakad sa labas. Naramdaman ko talaga sa bahay na yun, parang may nakatira, parang may taong nakatingin sa mga puno. Ano na yung balahibo ko? Ang makapagpapatotoo raw sa kwentong ito, ang pamilya ni Grace. Hindi niya tunay na pangalan. Yung ate ko po, nagkasakit. Si mama ko po, lagi rin po siyang nahimatay. Parang sinasaniban po siya. Yung papa ko rin po, doon po siya namatay. Marami tuloy ang nagsasabi na malas ang bahay. Pero para kay Grace, dito siya swinerte. May napulot kasi siya ritong pulseras. Pero pakiramdam niya, nanggaling ito sa hindi ordinaryong nilalang. Parang may unknown creature po na nagbigay po talaga sa akin. Ang nakakakilabot nga lang dito, anila, ito'y hugis, kabaong. Kahit mukha po siyang kabaong, sabi po ng iba, para po sa akin talaga, hindi po siya malas po, kundi po swerte po yung dala niya po. At nung ipinasuri niya ito, kuminang ang kanyang mga mata. Sinabi po nung pawn shop, totoo raw po siya. Magkano kaya ang halaga? Hindi niya i-expect na may halaga pala yun. Mahiwagang pulseras. May dala ba talagang swerte o malas? Tahimik naman daw ang buhay ni Grace nung nangupahan sila sa tinutukoy na kakatuwang bahay taong 2009. May ilog po yun siya sa likod, tapos po doon po kami nagakuha ng mga crabs. Hanggang sa nagkanda malas-malas na raw sila. Bakit bukas? Kanina sarado. Ang kanyang ina na itago natin sa pangalang Marie, pirming nawawala ng malay. Lagi rin po siyang nahimatay. Parang sinasaniban po siya. Sa bahay na ito rin daw namatay ang kanilang ama. Doon po sa bukid namatay ang asawa ko na kuryente. Hinala nila, may iba ritong nakatira. Yung bunso na yon, sabi niya nakakakita daw po siya ng mga muka.
Ako naman po, nakakita ko doon ng malaking tao na naghawi ng kurtina. Sa kanilang pagtatanong, natuklasan nila ang di umano madilim na nakaraan ng inuupahan nilang bahay. Palaglagan daw po yun siya ng mga baby. Sa kabila nito, tuloy ang buhay para sa pamilya ni Grace. Dito na sila lumaki. Hanggang sa minsang naglalaro si Grace sa kanilang bakuran, meron siyang napulot. Nakuha ko na po ito siya nung sa labas lang po ako naglalaro. Isang pulseras. Napapalamutian ito ng mga makikinang na bato na parang mga diamante. Pero ang nagpatindig daw ng kanilang balahibo, ang disenyo nito, hugis at taul. Kahit mukha po siyang kabaong, sabi po ng iba, para po sa akin talaga, hindi po siya malas. Sumakbo na po ako agad sa ate ko po para po ibigay po sa kanya yung bracelet. Hindi ko naman po yung pinansin kasi nga sabi ko nga, kumbaga parang stainless lang po ang tingin ko sa kanya. Pero iba ang tingin dito ni Grace. Nagagandaan lang po talaga ako sa bracelet. Parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Hinala kasi ni Grace ang pulseras, hindi niya lang basta napulot, kundi iniregalo raw sa kanya. Parang may unknown creature po na nagbigay po talaga sa akin nito. Binigay ko po sa pinakapanganay po na nakapatid ko po kasi siya po yung pinakamasinop sa aming lahat. Hanggang sa hindi na raw nila matukoy kung saan ito napunta. Samantala, mula raw nung napulot ni Grace ang pulseras, mas lalo raw silang minalas. Hirap na hirap naman po talaga kami financially to the point na benta na po namin yung mga kagamitan namin pang bukid. Hindi na rin po talaga namin yung kaya nangyayari. Nag-decide na po kami na lumipat. Sina Marie tumira sa Puerto Princesa City. Habang ang panganay sa magkakapatid na itago natin sa pangalang Rose, nagtrabaho sa Dubai nitong Pebrero. Si Rose umuwi ng Palawan. Dinala niya po lahat ng mga gamit niya po, kasama po yung mga jewelry niya po. Si Grace kinalikot ang gamit ng kanyang ate at nakita niya ang isang pamilyar na alahas. Ang pulseras na napulot niya, mahigit isang dekada na ang nakararaan. Kinuha ko lang po siya bigla. Parang may nagsabi lang po sa anak, kunin ko yung ano na yun, pakalaman ko po since pakalamera ko. Ito yung napulot ko na bracelet. Ganito siya kalaki. Tapos yung lock niya ganyan lang. Tapos madali lang siya matanggal. Tapos meron din siyang madaming hearts. Ito po yung mga diamond niya, maliliit lang po siya. Tapos ayan po yung itsura niya. Tapos ang ganda niya po talaga. Sa tingin ko po parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Para daw may nagtutulak sa kanya na patignan daw yung bracelet na yun sa pawn shop. Parang sinasabi po na ipacheck ko na. Pina-check ko po siya sa may pawn shop po. At kuminang daw ang kanyang mga mata sa kanyang nadiskubre. Sinabi po white gold po siya. Malaki po yung value. Na-confirm po nila na diamond po to. Magkano naman kaya ang appraisal sa pulseras? Natuwa po ako nung nalaman ko po na may value po siya. Pulseras na hugis kabaong daw? Swerte ba o malas? Mangingilabot at masisilaw kayo sa mga revelasyon. Ipapacheck ko po sana yung bracelet po na to. Magkano po yung value po nito? Price nito sa sangla na sa aming pagbabalik. Ang pamilya ni Grace, minalas di umano mula nung nangupahan sa isang bahay sa bayan ng Nara sa Palawan. Yung ate ko po, nagkasakit. Si mama ko po, lagi rin po siyang nanimatay. Parang sinasaniban po siya. Yung papa ko rin po, doon po siya namatay. Lahat ng may kaugnayan sa paupahan, kinalimutan na raw nila nung lumipat sila sa syudad ng Puerto Princesa. Maliban na lang sa isang pulseras na napulot ni Grace sa bakuran ng kanilang bahay noon sa Nara. Ito yung napulot ko na bracelet. Ganito siya kalaki. Sa tingin ko po parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Dahil nagipit, sinubukan niyang patignan ito sa sanglaan. Totoo raw po siya. Na-confirm po nila na diamond po to. Sa pag-asang malaman ang totoong halaga ng pulseras, sinamahan namin sina Grace na ipatingin ito sa isang jewelry appraiser. Ipapacheck ko po sana yung bracelet po na to. Magkano po yung value po nito? Purities na lang natin para sigurado. Kailangan po natin sa pag-test po yung black stone na kinukuskus namin dun yung alas tsaka nitric acid po.
Kailangan po natin ng abo para makuha natin kung ilang karat siya. Ang pulseras, Legit po, totoo po na 18K white gold. habang ang mga batong nakapalamuti rito, mga Titus Diamonds. Kaya si Grace, kuminang ang mga mata. Magkano po yung value po nito? Pag lahat-lahat na po, mga 100 to 120 ang value. Binta nyo po ba o itago nyo lang muna? Ibibenta ko na rin po siguro to this month kasi need na rin po for business. Saka baka rin po kasi mawala po or pag nasangla po, hindi po natin insahan, baka di rin po matubos, sayang lang din po siya. Ang command ng Article 719 ng Civil Code natin is kung may napulot ka, as much as possible, kailangan mong hanapin yung owner. Ngayon, kung hindi mo mahanap yung owner, hindi mo siya kilala or hindi mo siya matrace na, kailangan mong isurrender yun sa local authorities. 6 months kung walang mag-claim, doon lang siya pwedeng i-award sa finder. If hindi naman dumaan sa tamang proseso, hindi mo na-surrender sa local authorities, kahit gaano po katagal na nasa possession ng nakapulot yung bagay, pwedeng mag-claim itong si original owner. Nung naman po nakatira kami doon, wala naman po kaming narinig na naghanap doon. Napagsabi-sabi ko na rin po sa mga kaibigan ko eh. Tapos wala po talagang naghanap doon sa amin. May mga bagay na sa unay mukhang sumpa, pero sa huli, sorpresang biyaya pala. Depende nga siguro kung ano ang pipiliing kwento. Ang paniniwala ng katatakutan o ang pananaw na kahit na inakalang kababalaghan, may matatagpuan palang kinang jackpot! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.